Nang tuluyan ng tumahimik ang buong paligid, wala na silang nagawa kung hindi ang bumalik sa kanilang baryo. Habang sila ay naglalakad, halos walang nagawang pag-uusap dahil sa mga nangyari. Pilit mang intindihin nila Tandang Lauryo ang ginawa ng mga Bertudes. Tila ba naging mahirap yon para sa kanila. Maging si Ibrahim noon, halos hindi makapagsalita dahil sa labis na pagkabahala sa mga gamit ng kanilang mga kalaban. Laking pasasalamat naman noon nila Tandang Lauryo na walang nalagas sa kanila sa digmaang naganap. Nang makarating na sila sa baryo, agad namang pinalakad ni Ibrahim ang dalawa niyang kapatid upang ibalita ang mga naganap. Pinasamahan ni Tandang Lauryo ang dalawang disipulo papalabas ng baryo upang masigurong wala itong makakalabang mga demonyo. Sa pagsapit ng umaga noong mismong gabi, maaga pang dumating si Maestro Florante kasama ang iilan sa kanyang mga pangkat. Kargado ang mga ito ng mga mahihiwagang armas at mga mutyang labis na nagbigay takot sa mga gabunang kasangga ni Tandang Lauryo. Sa pagkakatanda ni Tandang Lauryo, nasa 7 albularyo ang kasama nito, kabilang na ang dalawa niyang disipulo. "Magandang umaga ho, Maestro." Bungad na wika ni Ibrahim paglapit nito. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghawak naman ni Maestro Florante sa kanyang ulo at ang pagngiti kay Tandang Lauryo. "Lauryo, sabihin mo dyan sa mga kasama mo, wala silang dapat ipagkabahala sa pangkat ko. Hayaan mo, ipapatago ko ang kanilang mga armas nang sa gayo'y makaramdam kayo ng ginhawa rito." Wika ni Maestro Florante. "Maraming salamat ho, Maestro Florante. Makakarating ang sinabi niyo sa aking 15 gabunan." Sagot naman ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpasok naman nila sa kanilang pamamahay upang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Sa pagbukas nila ng pinto, agad namang bumungad sa kanila ang mag-ina ni Tandang Lauryo. Nagpakalong si Jude kay Maestro Florante na tila ba kilala niya na ito. Hindi naman ito tinanggihan ng maestro sa kadahilan ng mahilig din yon sa mga maliliit na bata. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nag-umpisa ang kanilang pagpupulong. Ang tanging naroon lamang sa pulong na yon ay si Tandang Lauryo, Maestro Florante at ang 3 nitong disipulo. Ang iba naman nilang kasama ay mas piniling magbantay sa labas ng bahay nang sa gayo'y magawa nilang masiguro na walang Bertudes ang makakalapit sa kanila. "Maestro Florante, ano na ho ang gagawin natin? Mukhang mas malakas ho yata ang mga Bertudes kesa sa ating inaakala." Wika ni Tandang Lauryo. "Huwag kang mag-alala, Lauryo. Lahat ng gamit ay merong kahinaan. Magiging mapanganib lamang ang kanilang tangan-tangan kung ang kanilang mga kalaban ay mga mangmang. Kapag muli nating nakaharap ang mga Bertudes, papatunayan ko sa iyo itong mga sinasabi ko." Wika ni Maestro Florante. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpaliwanag niya kay Tandang Lauryo ng kabuuan ukol sa totoong pagkatao ng mga Bertudes. Ayon sa kanya, na normal na umanong makakita siya doon ng mga dalubhasang antingerong na mayapa sa kadahilanang yun ang karaniwang hinahanap ng mga demonyo na maaaring pagsidla ng kanilang mga espiritual na kaanyuan. Hindi umano nananahan ang mga demonyo sa mga mahihinang nilalang kapag ito ay hindi kinakailangan. Kapag nalaman nilang merong namatay na nagtatangan ng malalim na aral,
Hahanapin nila ang bangkay nito at pagtatangkaang pasukin. Kapag nagkataong walang proteksyon ang himlayan ng bangkay, doon na dahan-dahang babangon ang nilalang na kilala sa tawag na bertudes ng kaliwa. Dagdag pa ni Maestro Florante na meron ding mga bertudes sa kaliwa na hindi pa namamatay. Ang mga ito naman ay ang mga uri ng taong lumaki sa maling paniniwala na labis na minamahal ng mga mutya at mga elemento. Lubos ding mapanganib ang mga ito kung ang kanilang mga guro ay nagtatangan ng mga malalakas na sandata at karunungan. Minsan na ding umanong nakaharap si Maestro Florante ng ganoong bertudes na nagtatangan ng mabibigat na mutya kagaya ng hiyas ng ipo-ipo at mutya ng kuweba. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't nagawa niyang malaman na meron din palang mga uri ng bertudes na yumakap sa kadiliman. Sa loob ng ilang buwang pakikipaglaban doon ni Maestro Florante, nakaharap niya ang iilan sa pinakamalalakas nitong karga pagdating sa espiritual na kumbate. Ayon din sa kanya na kung hindi siya noon nag-ingat sa kanyang mga pagpapasya, maaaring ikinamatay niya na ang duelong naganap noon. Gayunpaman, nagawa pa ring manaig ng kapangyarihan ni Maestro Florante sa kadahilanang ginamitan niya ito ng utak sa pakikipaglaban. Nang mapag-alaman niyang nagtaglayo ng mutya ng kasoy, doon na niya inumpisahan ng pananaliksik ukol sa mga kahinaan nito. Nalaman niya ring nagtataglayo ng isang napakakunat na kabal kung kaya't bago sila magkaharap, itinarak niya sa katawan ng saging ang kanyang sandata sa loob ng isang buong araw. Matapos itong gawin ni Maestro Florante, agad din naman siyang naglakbay patungo sa lugar ng bertudes. Pagdating niya roon, nadatnan niya itong naghahasa ng kanyang sundang at iilang mga talibong. Nang masipat ito ni Maestro Florante, agad niya itong sinugod ng walang pagdadalawang isip. Nagbuno sila sa pamamahay nito hanggang sa dumating ang puntong magawa na niyang mapuruhan ang kanyang kalaban. Malahangin ang ginawa niya noong pagtakas matapos niya itong paslangin. Dahil sa mga pangyayaring yon, napag-alaman ni Maestro Florante na meron palang ganoong uri ng mga nilalang. Halos hindi niya nga inaasahan na magpapakita ito sa kanilang baryong nilipatan. Matapos marinig ni Tandang Lauryo ang kwentong ito, tila ba maging siya ay nagkaroon din ng ideya sa kung anong demonyo ang kanilang makakaharap. Ayon kay Maestro Florante, na maaaring ang nakita nila noong salamin na ginamit ng mga bertudes ay isang agimat na kung saan ito ay nililok sa pamamagitan ng pagtunaw ng isang taing bituin. Marami na umano siyang nakitang ganoong agimat, kagaya ng isang salamin na nagbibigay ng napakalawak na paningin sa taong nagtatanga nito. Dagdag pa ni Maestro Florante na sa lahat ng ganoong klase ng agimat, yon ang pinakamapanganib sa lahat. Hindi dahil sa meron itong kakayahang maminsala, bagkus ay sa abilidad nitong kayang ikubli ang kanyang tagapangalaga ng hindi nakikita o nararamdaman. Kapag tuluyan ng mulat at buhay ang agimat na yon, maaari nitong maikubli din ang mga kasamahan ng kanyang pinagsisilbihan na siyang magdudulot ng panganib sa kanilang mga kalaban. Matapos itong marinig nila Tandang Lauryo, labis na lamang ang kanilang pagkabahala dahil sa mga katagang yon. Huwag kayong mangamba, Lauryo. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng agimat o mutya sa mundong ito ay merong kahinaan. Sa aking ilang dekadang pananaliksik, napag-alaman ko na ang tanging makakapagbunyag sa ganoong kakayahan ay ang pagsasaboy ng pinatuyong abo ng kawayan
sa lupang maaari nilang puntahan. Wika ni Maestro Florante. Dagdag pa nito na kinakailangang ibabad sa isang tubig na merong langis na may pinatuyong ugat ang mga abo ng kawayan bago ito tuluyang patuyuin sa init ng araw. Kinakailangang masunod ang ganoong proseso nang sa gayoy magawa nilang mabasag ang isang napakalalim na sabulag at pagkukubli. Matapos itong mailahad ni Maestro Florante, ibinilin din niya kay Tandang Lauryo ang tungkol sa isang agimat ng mga bertudes na maaari nilang makasagupa. Lauryo, kung ikra ng pakay ng mga bertudes, sigurado kong gagamitin nila ang iilan mong kahinaan. Bago mo tuluyang pasukin ang digmaan sa mga susunod na gabi, maigi mong pagmasdan ng lahat ng iyong kalaban. Pakiramdaman mo sila at hanapin mo ang bertudes na nagtatangan ng isang krus na nakabaliktad. Huwag na huwag kang papasok sa digmaan, Lauryo, nang hindi nakikita ang nilalang na tinutukoy ko. Matapos sabihin yon ni Maestro Florante, agad namang nagkaisa ang lahat ng albularyo na naroon sa pamamahay ni Tandang Lauryo. Halos pagtinginan na sila doon ng karamihan ng kanilang mga kababaryo sa kadahilanang hindi na nila magawang maitago ang kanilang mga ginagawa. Kahit napakaraming katanungan ng mga ito, pinilit naman itong ipagsawalang bahala nila Maestro Florante. Inabisuhan din nila itong huwag na makiusyoso sa lugar, gawa ng labas na sila sa mga pangyayari. Binigyan din nila ito ng babala ukol sa papalapit na delubyo sa kanilang lugar. Nang marinig ito ng kanilang mga kababaryo, tila ba hindi nila maiwasang mag-alala para sa kanilang mga kaligtasan. Alam nilang totoo ang sinasabi ng mga albularyo sa kadahilan ng halos karamihan sa kanila ay labis na naniniwala sa lihim na karunungang bumabalot sa mundo. Nang magsialisa na ang lahat ng taong naroon, agad namang inutusan ni Tandang Lauryo ang iilan sa kanyang mga gabunan na kumuha ng mga kawayan. Putulin nila ang lahat ng kanilang makikita dahil marami ang kakailanganin nilang mga abo. Tinugon din naman ito kaagad ng kanyang pangkat sa kadahilan ng alam nilang importante ang bagay na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang mga ginagawa, halos naging abala ang lahat ng karamihan sa kanila. Sa unang pagkakataon, doon na silayan ni Tandang Lauryo ang pagtutulungan ng mga gabunan at albularyo. Labis naman niyang ikinatuwa ang kaganapang yon sa kadahilan ng bibihira mangyari ang ganoong bagay at pagkakataon. Makalipas lamang ang ilang oras, nagawa na nga nilang makasunog ng halos hindi mabilang na kawayan. Sila Maestro Florante naman noon, abalang-abala sa pagpapatalas ng kanilang mga talibong at sundang na gagamitin. May mga bagakay din sila noong inihanda at mga latigong gawa sa makabuhay. Ayon sa maestro, na ang mga bagakay at makabuhay ay mabisa ring panakot at pangpatay ng mga gerados. Kinakailangan nila ang mga ganoong kagamitan sa kadahilan ng hindi nila kakayanin ang likas na abilidad ng mga engkanto na nakahanay sa ganoong uri. Labis din siyang naniniwala noon na ang mga bertudes na nakatapat nila Tandang Lauryo sa palayan ay isang maliit na piraso lamang ng hukbong kanilang kinakalaban. Kung hindi siya nagkakamali, may mga bertudes pa na mas labis na makapangyarihan kesa sa mga nilalang na kanilang mga nasilayan. Sa pagsapit ng takip silim noong mismong araw, nakahanda na ang lahat ng mga kakailanganin nila Maestro Florante. Sila Tandang Lauryo naman noon, maigi nang inihanda ang kanilang mga langis at mga orasyon. Habang dahan-dahang lumalalim ang gabi,
Naging tahimik naman ang buong paligid. Bale, salitan lang noon ang pagbabantay upang magawang makapaghapunan ng lahat ng kaanib ng kanilang pangkat. Ang mga gabunan noon ni Tandang Lauryo ay naroon sa ilalim ng papag upang pagsalusaluhan ang kanilang mga dalang karne ng tao. Sila Maestro Florante naman noon nasa sala ng bahay ni Tandang Lauryo habang naghihintay ng kanilang makakain. Matapos ang kanilang hapunan, sinigurado muna nilang wala ng taong lumalabas sa bawat bahay na naroon sa baryo. Ginawa nila ito upang hindi na magkaroon ng iba pang biktima ang mga Bertudes. Sa pagsapit ng 8:00 ng gabi, seryoso na ang lahat ng albularyo at gabunan sa tahanan ni Tandang Lauryo. Wala na noong nag-uusap at tanging pagmamasid at pagramdam na lamang sa buong paligid ang kanilang ginagawa. Habang patuloy sa paglalim ang gabi, doon na dahan-dahang nagbabago ang pag-ihip ng hangin. Sa pinakaunang parte ng baryo, nakakarinig na sila ng mga pag-alulong ng aso at pagsili para ng mga ibon. Nagagawa na ring marinig ni Tandang Lauryo ang mga dagungdong sa ilalim ng lupa na parabang napakaraming mga nilalang ang nagsisilikas. Pagsili niya noon kay Maestro Florante, kitang-kita niya ang labis din itong pagkabahala. Aminado silang lahat doon na hindi nila gaanong kontrolado ang sitwasyon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumahimik ang buong paligid at kasabay nito ang pagbalot ng isang napakalamig na hangin sa bakuran ng tahanan nila Tandang Lauryo. Pagyakap sa kanila ng hangin na yon ay siya namang kanilang pagrinig ng yabag ng mga kabayo. Alam nilang yun na ang mga Bertudes sa kadahilanang sigurado silang nakasakay ang mga ito sa mga nilalang na kung tawagin ay Gerados. Maya-maya pa, doon na dahan-dahang napaatras sila Tandang Lauryo nang masipat nila ang ulo ng mga kabayong naglalakad sa gitna ng daan. Nababalot ang mga ito ng baluting gawa sa bakal na animoy lulusong sa digmaan. Pagsipat ni Tandang Lauryo sa mga mata nito, bumungad sa kanya ang mga kaluluwang na biktima ng mga Bertudes. Nagsisigawan ang mga ito na tila ba nais makawala sa pagkakakulong. Sa paglitaw ng mga nilalang na nababalot ng telang itim, bigla namang lumaganap ang mga salot sa buong paligid. Sa puntong yon, agad namang inihanda nila Tandang Lauryo ang kanilang mga armas bilang hudyat sa nalalapit na digmaan. Ilang minuto lamang ang lumipas, dahan-dahan namang humarap sa kanila ang mga nakakabayong Bertudes. Animoy mga estatwa ang mga nilalang na yon sa kadahilan ng tanging ang kanilang mga kasuotan lamang ang gumagalaw. Maya-maya pa, agad nagsibabaan ang mga ito at mabilisang lumapit sa bakod ng bahay nila Tandang Lauryo. Paghawak nila sa bakod na gawa sa kawayan, bigla namang naalis sa kanilang mga katawan ang mga talukbong na nagkukubli sa kanilang mga kaanyuan. Pagsilay ng mga Bertudes sa kinaroroonan nila Tandang Lauryo, dahan-dahan namang ngumisi ang mga ito habang may kung anong bagay silang dinudukot sa kanilang mga bulsa. Mga Ginoo, mukhang napapadalas ata ang pagbisita ninyo wika ni Ibrahim. Nang marinig ito ng isa sa 9 na Bertudes, agad naman itong sumagot ng, Pasensya ka na, iho. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakukuha ang aming mga gusto. Kasabay ng pagwika ng nilalang ay ang mabilisang pagbunot naman ito sa mga kawayang nagsisilbing bakod ng tahanan ni Tandang Lauryo.
Nang masipat nila Maestro Florante ang ginawa ng mga ito, agad naman nilang sinabuyan ng abo ng kawayan ang mga bertudes na malapit na sa kanilang kinaroroonan. Matapos itong gawin nila Maestro Florante, agad naman nilang sinugod ang mga bertudes ng walang pagdadalawang isip. Sa puntong yon, wala nang nagawa ang kanilang mga kalaban kung hindi ang umatras at dalhin ang digmaan sa palayan. Alam nila Tandang Lauryo na tutungo ang mga yun sa palayan, kung kaya't agad naman niya itong pinasalubong sa iilan niyang mga gabunan na nakaantabay na sa buong paligid. Kisap mata lamang noon ang naging pagitan ng tuluyan ng masukol ng mga albularyo at aswang ang mga bertudes na kanilang kalaban. Pansamantala muna nila noong itinigil ang kanilang pag-atake nang sa gayoy magawa nilang maunawaan ang karga ng kanilang mga kalaban. Si Tandang Lauryo naman noon, ninais na munang magkubli sa likod ng iilan niyang mga kasama, gawa ng hindi niya pa nakikita ang bertudes na merong daladalang baliktad na krus. Mariin niyang sinusunod noon ang payo ni Maestro Florante nang sa gayoy magawa niyang maiwasan ang isang alanganing sitwasyon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, naging malabo naman para sa kanya ang paghanap sa bertudes na nagtatanga ng ganung agimat. Dahil sa hindi niya pa yun nagagawang masilayan, kaya na may tanging pagpipigil na lamang ang kanyang nagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagsihalinghingan ang mga kabayo nito na siyang naging hudyat ng pagpapatuloy ng kanilang mga kalaban. Karamihan sa bertudes na kinakaharap noon nila Maestro Florante ay nagtataglay ng isang mutya na nagbibigay ng pambihirang lakas. Kahit ang mga gabunan noon ay merong kakaibang mga kakayahan, tila ba nagiging mahirap sa kanila ang makipaglaban. Maya-maya pa, bigla namang napasigaw si Ibrahim nang masipat niya ang isang albularyo na walang awang pinarakan sa puso ng isang kutsilyo. Napakapurol na ng kutsilyong yon, subalit nagawa nitong tumagos sa kabal ng albularyo. Pagkarinig ng bertudes sa sigaw ni Ibrahim, agad naman siya nitong tinitigan habang nagwiwika ng "Huwag kang mag-alala, susunod ka na." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong sumugod sa kanyang harapan habang patuloy na inihahanda ang kanyang sandata. Pagsilay ni Ibrahim sa dalawang kutsilyo nitong hawak, mabilisan din naman niyang binigkas ang kanyang mga usal sa pagpapalit ng anyo. Pagsilay ng bertudes sa kaanyo ang tikbalang ni Ibrahim, tila ba pagkasabik lamang ang naramdaman nito. Aminado siyang sa puntong iyon, wala siyang naramdamang pagkatakot sa katawan ng kanyang kalaban. Dahil sa mga pangyayari, mas lalo pang nag-ingat ang mga disipulo ni Maestro Florante sa kanilang mga gagawing hakbang. Sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban ng mga gabunan, nananatili namang nakakubli si Tandang Lauryo alinsunod sa nais ng maestro. Bagaman hindi niya maatim ang mga nangyayari sa paligid, mas ninais niya pa ring magtiwala sa napagkasunduan nilang mga plano. Mariin kasing ibinilin sa kanya ni Maestro Florante na ang susi ng tagumpay sa kahit anumang digmaan ay ang pagtitiwala sa iyong kapwa mandirigma. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Tandang Lauryo nang masipat niya ang isang bertudes na merong nakasukbit na krus sa bewang nito. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinawag ang kanyang sigbin upang makipag-isa. Sa paglapit ng nilalang na yun sa kinaroroonan ni Tandang Lauryo, dali-dali naman niyang binigkas ang kanyang mga orasyon sa pagpapalit anyo. Matapos itong gawin ni Tandang Lauryo,
Bigla namang naantala panandalian ang digmaan dahil sa narinig ng mga ito ang kanyang napakalalim na pag-angil. Pagsipat ni Tandang Lauryo sa kinaroroonan ng Bertudes na merong hawak na krus, agad naman niya itong tinitigan ng napakasama habang walang patid na ipinalalabas ang kanyang pangil na napakahaba. Pagsipat naman ni Ibrahim sa lugar na kinaroroonan ni Tandang Lauryo, agad naman niyang binigyan ng senyas ang dalawa niyang kapatid upang protektahan ito. Sa wakas, Ikran! Nagpakita ka na! Mabuti nang sa gayo'y maisagawa na namin ang aming mga plano. Wika ng Bertudes na may hawak na krus. Nang marinig naman ito ni Maestro Florante, agad naman itong lumapit sa kinaroroonan ni Tandang Lauryo at ng kanyang disipulo upang paghandaan ang mga susunod na mangyayari. Nang masipat nila ang mabilisang pagsugod ng mga Bertudes, agad naman nilang prinotektahan si Tandang Lauryo ng buo nilang lakas. Tandaan mo ang plano, Lauryo. Kunin mo ang krus na yon. Kahit ano pa man ang mangyari, nananalig kami sa iyo. Wika ni Maestro Florante. Matapos nitong makapagwika, buong lakas naman itong hinarang ang tatlong Bertudes na punong-puno ng karga sa kaliwa. Kahit napakaraming mutya ng mga ito, nagawa pa rin yung maharangan at mapigilan ng maestro. Sa pagpapatuloy ng pagsalag ni Maestro Florante sa kanilang mga kalaban, agad naman itong sinuwag ni Ibrahim ng buong lakas. Halos tumilapon ang dalawa sa mga ito, subalit alam niyang hindi pa yun sapat upang magawa niyang makapagdulot ng isang malubhang pinsala. Sa pagtayo ng dalawang Bertudes sa kanilang pinaglagpakan, labis-labis na lamang ang galit nito kay Ibrahim. Walang sabi-sabi, mabilisan naman siya nitong sinugod habang patuloy na nagsisisigaw. Nang masipat naman ito ng dalawa niyang kapatid, agad naman yung nag-anyong tikbalang upang magawa nilang matulungan si Ibrahim. Sa kabilang dako naman, patuloy ang pagkaripas ng takbo ni Tandang Lauryo papalapit sa nilalang na nagtatangan ng baliktad na krus. Hindi naman siya nagagawang mahuli ng ibang mga Bertudes sa kadahilanang naroon ang kanyang mga gabunan na handang sumalag sa bawat pag-atake ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, matagumpay naman niyang narating ang kinaroroonan ng Bertudes na nagtatangan ng baliktad na krus. Pagsilay nito sa kanya, laking gulat na lamang ni Tandang Lauryo nang masipat niya ang pagmumuka ng isang nakangising demonyo. Dahan-dahan itong dinukot ang baliktad na krus na nakasabit sa kanyang bewang habang nagwiwika ng Ito ba ang pakay mo, Ikran? Ang nag-iisa mong kahinaan?